Mga kababayan, once sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong lingkod. So today is November 28, 2025 at tayo ngayon ay andito sa may bandang Malabon at papunta dito yan sa Florante Street, Hulong Duhat, Malabon. At dadalhin po natin ito sa may Fortune East Fairview Subdivision. Yun, it's Fairview Subdivision. Doon yan sa may Novaliches, Quezon City. Okay, so magbabalik ko tayo mamaya unti. Itong nakakuha na po natin sila. Disclaimer lang po. Ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private, ganyan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya onte pag nakuha na po natin sila. Isang oras na pagsuyod sa Sampung Banaban na hotel na bigo pang mga otoridad na makita kahit isa man sa kanilang mga subject. Ayon po kay CIDG NCR Director Police Lieutenant Colonel John Diaki, nakasunod na ang tatlong nabanggit na batid na pagmamay-ari ni dating Lois Marcel Dico ang naturang hotel. Isusunod ng suyurin ang Philippine National Police ang iba pang ari-ariang konektado sa Southwest Corporation matapos sigong maaresto ang tatlo nitong director sa isang hotel sa Pasay City. Ayon kay CIDG NCR Director Police Lieutenant Colonel John Diagi, halugugin nila ang mga gusali, residential building o subdivision ng mga pinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa maanumalyang flood control project. Bago ito, napaulat na nagpapanggap na empleyado sa loob ng isang hotel sa Rojas Boulevard sina Daito Aldon, Anthony Ligno at Noel Yapcao para hindi sila maabutan ng pulisya. Babala po ni Diagi, matutulad ang mga nagkakanlong sa dalawang caretaker na inaresto rin ng otoridad dahil sa obstruction of justice ng arestuhin ng DPWH engineer na si Dennis Abagon. Nagbalik daw po ng 110 million pesos na halaga ng pera in gold cash si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sabi
malinaw kung saan mapupunta o saan tiyak na gagamitin ang naturang pera. Pero tiyak po ng DOJ na halaga yung wastong gagamitin para mapakinabangan po ng taong bayan. Normally, kung mga ganito, diretso sa treasury. Para magamit ng gobyerno. Baka may gusto mo na. Passenger is sharing the location. Naman yan, ha? Samantala, sa iba pa natin mga balita, submitted for resolution na ang tatlo sa limang kaso na may kinalaman na sa umano'y manumalyang flood control project na iniuugnay sa Teams Construction sa Bulacan. Sa ikatlong preliminary investigation hearing na itinagawa ngayong araw, tinanggap ng DOJ ang counter affidavits mula sa mga respondents na humihiling ng extension noong November 24, 2025 upang makapaghain ng kanilang mga dokumento. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, tatlo sa limang kaso ay submitted for resolution na at naghihintay na lamang ng desisyon mula sa kagawaran. Samantalang natitirang dalawang kaso ay muling didinggin sa December 5, 2025 habang hinihintay ang karagdagang counter affidavit mula sa ilang mga respondents. Isiniwalat naman ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na hindi na humababa sa 17 monolithic dome cold storage facilities na itinayo noong taong 2022 ang substandard at hindi ligtas gamitin. Ayon po sa kalihim, hindi kayang panatilihin ng mga pasilidad ng tamang lamig para sa mga prutas at gulay dahil sa mali ang disenyo. Kaya hindi niya pinapayagang patakbuhin ang mga ito kahit matagal nang natapos ang konstruksyon. Igilid po ng Secretary Laurel na ipinatayo ang mga dome facilities na ito sa ilalim ng nakalipas na administrasyon ng Department of Agriculture. Isa sa mga hindi nagagamit na pasilidad ang nasa loob ng Cagayan de Oro City Engineering Office sa Barangay Kauswagan na natapos pa noong March 2022. Tinatayang 20 milyong piso daw pong halaga ng bawat dome facility. Sa ngayon, sinabi ng BA na titinan pa ang posibleng remedyo para mapakinabangan o maging functional ang naturang mga pasilidad. Ngunit, babalao na Secretary Joe Laurel, maaari pang mas mahal ang pagkukumpuni kaysa sa orihinal na gastusin sa pagpapagawa ng mga dome facility. Samantala, tinanggal na ng Senado ang 28 proyekto ng Department of Public Works and Highways na nakitaan ng duplicate repetitive project o red flag sa General Appropriations Bill. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, wala silang ibang ginalaw sa mga proyekto ng mga kongresista pero inalis ang mga proyekto ng DPWH na may kabuuang halaga na 1.2 billion pesos. So for the record, wala ho tayong ginalaw na project sa GAP. So lahat po ng ipinasa ho sa atin from the House of Representatives, in-adapt po natin except for 28 projects out of the 6,113 projects. Itong 28 po, nung pag-review ho natin, kasama po yung DPWH, meron po mga duplicate projects, may repetitive projects, may mga projects po na red flags. So tinanggal po itong 28. Ang halaga po nitong projects ay 1.2 billion pesos. Sabi naman ni Senate Majority Leader Mig Zubiri, sa National Dito na tayo. Expenditure Program Puro, pa pala lang ang tinanggalan nila dito. ang mga proyekto kaya hindi dapat na mga Mga ang bogus. district Florante Street. Then in less than 10 Hindi meters, dumarating. you arrive at your destination. Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, handa raw po ang Independent Commission for Darating na sila, hindi NCI bahala sila. Basta i-cancel ko after 5 minutes. Uwi na ako. Sa Manoy Anomalya sa Flood Control Project sa susunod na linggo. Ayon po kay Nahirapan akong lumiko eh. Sinimulan ng talakayin ng Kamara ang panukalang batas para sa national minimum wage sa layuning buwagin ang provincial minimum wage rate upang masiguro ang patas na bayad sa lahat ng manggagawa. Ano ba ito? Magkakaroon din ba tayo dito? In Ayon 20 kay meters, Cavite turn right to Representative continue on the same road. Then in 40 meters, make a sharp left. Sa Metro Manila, sa pero mga city. pinakamalaki ay ang Metro Manila. So baka ipantay. Papantay daw. Yun ang proposal. Doon? National
Dito Meron din pala doon. kasi pagpunta ko dyan, puro kanan kanan eh. Puro pa kanan eh. Oo, dyan yung tinuturo. Dead end na pala yun. Di, dyan po ako galing kanina yata. Hindi ko na matandaan eh. Oo, tara. Parang dyan ako galing kanina eh. Ngayon siguro kakanan tayo. Buksan mo daw. Hindi pantay-pantay ang sahod dahil sa provincial classification kahit parehong trabaho naman ang ginagawa. Hindi ko rin gano'ng matanda ang tulugan ng isang punto eh. At ang buwagin ng Regional Wage Board. Ayun, tama lang dito. Mas maluwag pala dito. Galing ako doon kanina, masikip eh. Ah, doon sa papasukan natin. Oo. Ipatutupad ito sa tatlong phase at i-exempt ang mga micro-enterprises bilang pagsunod na rin sa Barangay Micro Business Enterprises Act. Halimbawa, lakay, katulad na lang ng noodles. Halimbawa, ang noodles dito ay 10 piso ang bentahan. Pagdating sa probinsya, 10 piso pa rin naman ang bentahan. Pareho lang oh. So, tama lang na ipantay-pantay na. Panalo ka na sa darating na election. Ah, Naisip ko lang tayo. Debatable pa rin yan. Oo. Alamin natin ano magiging resulta. Pero angat naman natin ang lahat ay talagang tama at sweldo. Make a slight left onto Don Basilio Bautista Boulevard. Talo ka na, partner. Wala nang parang partner. Wala talaga. Hindi ko may tawag ng matinding tungkulin. May bala ka pa siya dito. Hindi nalaganap na naman dagdag propaganda ni Senate President Tito Soto ang akusasyon. Continue on Don Basilio Bautista Boulevard, Binabawasan naman sa Senado ang kanilang budget. Ayon po kay Soto, wala silang binabawasan na budget. Saan tayo lusod niyan? Dahil nasa period pa sila ng interpellation. Eh, At Bill Pilar magpupunta po. ito ng chairman ng Finance Committee Ano to? na si Senator Win Gatchalian. Hindi tayo kakaliwa. Kay Senate President Tito Soto, Hindi pa, dire-diretso po. ay dapat Oo. questionin Kasi naman kanina dumaan kami, tapos may bando eh. Traffic eh. Kasi kanina, Hindi pala kayo kung wala namang traffic po ngayon, no? Kasi alas 9 no. Depende, kanina rush hour. nakadepende po kasi sa oras po yan. Ay, sobra kanina. Bali ba yung galing ako ng Spearview, yan yung uuwihan ko. Dinaan ako nung Grab sa NLEX sa Mindanao up. Dumaan pa kami ng Valenzuela to Malinta. Ang layo. Dito ako pumunta sa pinuntahan mo. Sabi ko, ba't ka ako dito mo ako dinaan? Ang tagal-tagal ka ako ng traffic. Samantalang sana dumiretso lang tayo ng pa-SM North tapos pamunumento. Saan nga ako dinaan pa? Kung magmumunumin to SM North, mas paikot yun po, ma'am. Kung galing po kayong Fairview, Oo. mas paikot na po yun. Mas shortcut po yung sinasabing Mindanao. Eh kaya lang, layo naman. Para. Hindi po, ano lang, akala nyo pa, inaakala nyo lang po yung mas malayo. Pero kung talagang susukatin po, mas malapit po yan. Mas malayo pagka mag-ASM North po kayo. Kasi yung sa amin po, hindi rin kami gumagawa ng sarili naming daan. Sinusundan namin po yung kung ano yung sinasabi sa amin ng navigator. Kasi yung navigator po, nakasukat na po yan. Nasukat yan kung saan po yung pinakamalapit, doon po talaga papadaan. Ganda. At isa pa, hindi lang sa pinakamalapit, kung saan po yung mas lighter po yung traffic. Kasi minsan talaga medyo paikot yan kasi iiwas ka sa traffic. Sabagay mo. Kasi may lalagyan sa akin yung gano'n eh. Akala ko, mas pinalayo niyo pa kasi yung pinuntahan namin. Hindi po, kung nag-Mindanao po kayo, shortcut po yun. Shortcut na po yun. Secretary Cristina Roque, na kasya naman ng 500. Pwede ka na makabili ng pwede ka na makapagluto ng spaghetti, at makagagawa ka na rin ng macaroni salad. Sa 500 pesos. Tulad niya, hindi ko naman alam ang daan talaga, papunta doon sa inyo. Sinusundan ko na lang ito. So,
kasi baka matraffic. Hindi naman tayo paubandon yan, ano. Hindi ko kasi gaano mabasa ito. Pero alam mo na yung dinadaanan natin ngayon. Hindi ko po kabisado ito, ma'am. Basta sinusundan ko lang siya. Sa ways. Hindi ko kasi gaano mabasa, ang liliit kasi. Ayaw ko namang gamitan ng salamin kasi mas lalong lalabo din yung mata ko pag nagsalamin na ako. Oo. Pag nagsalamin, magbabasa lang, malinaw. Oo. Pero pag yung dito sa daan, lalabo. Lalabo na. Oo, lalabo. Kaya ayaw kong gumagamit ng salamin. Kasi yung bando, ginagawa yung kalsada roon, kaya parang hindi pwede magsalubong, one way lang. Kanina yung sinakyan ko, talagang medyo naano kami kasi mukhang hindi pwede talaga sumalubong, ay sumalubong siya. Hmm. Eh may barrel sa gilid, may mga bakal-bakal na nakaharap. Alam mo yung ano na yun? Kaya dahan-dahan lang si, di ba? Spaghetti, oh, spaghetti, oh. Dahil nakapakete. Nakapakete. Nakapakete ng spaghetti. Oh, magkano lang yun? Okay, sige. Oh, mga apat nun. Magkano yung apat? Basta ano yun eh, 20 pesos ang isa. Apat. Tandaan. Saan? O, di apat ang bibili ko. Apat kami sa pamilya. Oo. Tapos bibili ako ng 1/8 na ham. Yung may tatak na para medyo masarap-sarap. Magkano yun? Yung ham ha, sweet ham. Sweet ham ha. Ano ba yun nasa 60, sabihin na natin 70 pesos. 70 pesos. 80 pesos. At wala pa rin. O, 160 na. Oo. Nabawas sa 500. Oo. Oo. Diyan sa convenience store, merong Oo. 65 pesos na 65 na pesos, macaroni salad. Maroni. O, magkano na yun? Magkano na ba yun? 6, 18, 24. Kaya pa, kung mas, saan po ba yung kabisado niyo pong daan? Itong, Kanina kung ano tayo pang monumento, kung kanina paglabas natin doon sa pinasukan mo, kumaliwa tayo sa simbahan, Kasi hanggang doon na lang. kumanan tayo eh, bumalik tayo dito sa May visitor pa ha. Sige. pa-inlex po ito pala, mama. 10 piso. Ito, tinitingnan ko sa ano. Pinapalan tayo sa inlex. Brownies. Ayan. May idea na si Secretary Roque kung paano niya magagawang totoo. Ano po? 500 pesos. Kasi pagka ano, dinidiretso nga po natin ito, inlex tong ano, pinapadaan sa atin. index pa rin. Inlex po ito, MH Del Pilar, tapos butas tayo ng ano, Bitin yung mga yun. Oo. Hindi naman pa pwede magkakadalawa. Hindi abot sa tiyan. Oo. Matimtim lang yung iba. yun kasi yung pinaka-shortcut niya eh. Kasi kung i-EDSA tayo, paikot pa tayo pala kung mag-i-EDSA tayo. EDSA. Kung mag-i-EDSA, paikot. So shortcut tong binuturo sa ating pa-inlex. In 200 meters, turn right onto MH Del Pilar. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Champion Real talk. Naninilaw pa rin itong puting damit. Kamay ko. Sakit. In 90 meters, turn right. Klaro pa lang yan. Ang drama, no? Mag-use Champion Blue Powder ka na kasi. May optical blue brightners kaya solid pagpaputi. Anti-yellow din. Champion? Blue powder? Yes, Champion. Easy lang. Walang labadrama. Champion? Dapat po sa inyo. Congratulations, Mr. Fred J. Elizalde, Chairman, FBC Media Group, and to Mr. Roberto S. Down Jr., President, FBC Media Group, recipients of Media Specialist Continue for 1 Association kilometer, of then turn Philippines left onto Rodriguez Media Street. Icons of 2025. FBC Media Group is honored and very proud of you. Champion, Real Talk. Ilang oras ka? Naninilaw
Ikaw ka pa rin? Puti! Puti! Puti ka na! Ang intense Naya, sa bagong champion blue powder, wala nang drama dahil ito lang ang may optical blue brighteners. Kaya hindi ang linis puti, wala na rin maninilaw. Champion? Blue powder? Bago? First ever champion blue powder. Easy lang, walang labadrama. Champion? Tapat po sa inyo. Ang linis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Regular use helps. Results may vary. One rose papaya. Manufactured by ACN ISO certified world-class quality. Continue for 600 meters, then turn left onto Rodriguez Street. Starwax 4Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Perfect. Champion for that. Real talk. Sa lahat. Nakatara ako sa school. Eh, tatay ko daw uniform ko kasi naninilaw. Eh, dapat yan ah. Nay, wala sanang drama kung ang champion blue powder. Continue straight at the first intersection. Then, in 200 meters, turn left. Yellowing pa. Champion? Blue powder? Tingnan ah. Correct. Easy lang. Walang labadrama. Champion? Tapat po sa inyo. Pag-ibig ba ang hihigit kaya? Kaysa ang kauna-unahang radyo, GCL Rich. Sa pagkulita sa ibang sandaan at walang sabot ng araw ng kapanganakan ng Dakilang Revolusyonaryo. Gang Anles, In 100 meters, turn left onto Rodriguez Street. ang laban, katapangan ang katarungan kontra katiwalian. Sa buhay nawa ng mga lider ng bansa, ang tunay na kahulugan ng serbisyong bayan na hindi nagnanakaw at kayang ibuwis ang sarili alang-alang sa bayan. Gaya ng pag-aalay ni Bonifacio ng sarili para sa kalayaan ng mga Pilipino at bayang Pilipino. Continue for 800 meters, then turn right onto Captain Cruz Street. Sa ating pa rin po mga balita, binaba ngayon ang batikos ng BPI sa deklarasyon na pwede ng pangwajibwel ang halagang 500 na piso. Kabilang nga po sa mga buwang batikos po yung mga nanay. Yan po sa nagsigas ng mga Secretary na kasya naman daw ang 500 pesos na budget para panghanda sa Noche Buena. Ayon po mismo sa mga Happy birthday, Gonzales. Hindi kakasya ang talaga ng budget pambili ng ham, mga sangkap ng macaroni salad at spaghetti dahil naman sa taas ang presyo ng mga bilihin sa merkado ngayon. Higit po nila kahit na maganap pa ng mas Continue for murang brand ay 500 hindi pa rin meters, then turn kakasya. right onto Captain Ang Cruz Street. 500 pesos para makabili ng tradisyonal 500 pesos yan yung yan yung Macaroni trend. lang yun, wala pa sa Oh, loob. trending sinabi ng DTI eh. Masira, uy. Kaloko. Sabi nga ng iba pa, saang planeta mo gagamitin yan sa... Mga tao, maglugaw ka na lang sa 500 mo. Oo nga po. Ah, tama, sa lugaw masarap yan. Kung sa halagang 500. Oo. Papa, wala lang kasi May ham- sumasagot sa mga yan. May hampang binanggit eh, napakamahal ng ham. Grabe. Sila nga bumili. Kaya nga.
Yung ganung pagsabi, halatang hindi namamalingki. May ano lang, may publicity lang. Madami. Sabi ni Minsan, pagka ako hindi lang makasagot lahat ng mga tao kung ano, pag-announce nila sa TV o sa radyo. Ano, makapagreklamo ka agad Pilipino. Kaya nga po. Kaya lang may magre-reklamo pag may mag-interview. Kasama daw niya sa palengke niya. Ayun o, may maghahamon daw na sama sa palengke. Ang babatas yun. Baka siya lang ang kakain. Tingnan mo nga announce na ito. Paano mo sabihin na, hindi naman yung totoo yan? O hindi naman gawin tanga yung mga tao? Kaya nga po. Sabi ay sa palengke para maintindihan niya kung talaga bang kakasa ang 500. Samantala, sa iba pa nating mga balita, lakay, dumako muna tayo dito sa may Malabon na. Yun daw po 35 anyos na lalaki na wanted sa kasong attempted murder, arestado na dyan sa lungsod ng Malabon. At detalye balita mo yan o check ka sa RH27. Sa Malabon. Leader sa lakay Rhea. Sumasan ang 35 anyos na lalaking pinagwanan ng kapataas kasong attempted murder sa lungsod ng Malabon. Sinilbihan ito ng Guwara Bumaresa sa Sosiego Street, Barangay Tinajeros. Nasa top 10 na most wanted ang 35-year-old man na isang tular Manila installer. Lutos ng korte ang pag-aresto sa kaso attempted murder na may piyensang 120,000 pesos. May Ray at sa simula 12 to 1 sa November 30, araw ng linggo. Nasara ang ilang bahagi ng Maynila, marami sa kanila partikular na ang Biruang Boulevard, Cap Avenue at bahagi Ganito yun. Tapos mag-ano tayo dyan sa yung spine-lex po dyan. Ito na po yung pinaka-shortcut kung sa kaya maganap na naman ng alternate route at asahan ng Sapan Road Traffic malapit sa Buwasan na Bonifacio Plaza Salamanca at donate route sundan naman ang MMDA at NCRPO Traffic Marshal. Ito yung buhok sa linggo. Sa araw ng linggo yan. Anong oras ang ang pagsasara? 12:01 ang linggo. 12:01 ang November 30. November 30. Pero mamaya, effective na alas 12:01 ng ating gabi ang Galpan sa buong Metro Manila. yung ganban. Oo. Effective mamaya, alas 12:01 ng ating gabi, hanggang alas 11:59 ng ating gabi sa Lunes, December 1. Oo, oy, huwag kayong huwag mong biro-biro dun sa pagdadala ng baril. Oo, suspendido ang ang pagdadala ng baril ay yung PTC-4, yung Permit to Carry Firearms Outside Residence. Yes. Eh kaso, hindi naman susunod yung mga criminal eh. Dapat kasi makayari at bigis magkagawa ng yung random checkpoint. Ilang lugar lang. Kasi alam nila yung lugar kung saan ang nagkagawa ng checkpoint. Tapos checkpoint yun ang gagawin. Oo, ginagawa yan ng mga police, yung mga random na mga area. Nila talaga yun na nakayari kasi malaki Hindi ina-announce. Oo, hindi na ina-announce yung lugar at saka pag alam nila na doon magalas yung checkpoint, ibahin naman nila yung lugar. Saka naka-full alert na rin ngayon ang NCR. Noche, may iba lang tayo. Noche, sandali lang, may iba lang tayo. Nailipat na ba sa Correctional Institute for Women si Alice Go? Wala pa. Oh? Bakit? Di ba nailipat? Dahil sa batay natin sa mga informasyon mula sa CIW. Si Alice Go. Habang border ang pagkakakulong. Oo, habang buhay. Ano na, nakatulan na. Ang bigat pala ng kuwan yan. Oo. Ano yung typo na binabanggit? Ano daw yun? Walang Commitment order? Pero yung mismong may-ari ata ng Pogo, nakatakas yata, pinaghahanap. Di ba nila ginawa Yan, kagad 79. para ma-implement kagad? Pinaghahanap pa rin. Osaka yata yung apelido no? Oo. Dali na mahanap yung pagkalabas nila. Sasabihin ko na kasi
bukas Sabado na. Alam naman natin, walang pagdodokumento kapag Pero kahapon pa yan, dapat. Hindi dapat kahapon pa transmit yan para i-correct yung typo. Ano ba yung typo doon? Baka naman 5 yan, noche. So, anong mga reaction na sa CIW? Welcome na ba si Alice Cuo? Pero nagkakala ko naman sa 60 days na kayo. 5 days na Keep left and continue straight. Oo. Proseso yan. Ipa-quarantine pa siya. Tapos kailangan pa siya ng orientation. So, lahat sa 60 days, tuloy na yung 60 days. Ano siya, magagawa na siya. Magkakabarkadahan pa naman sila Continue for 3 doon ng kilometers, then make a slight right onto Mindanao Avenue. Dito pa ba yung sa Rachel Joan Malonzo Carrion? Tapos meron pang inaabangan si Inaabangan pa? Rose Rolly. Uy, speaking of ano, natatandaan mo yun, Pabali ba to? Si Rose Rolly? sa Carmalian. Oo. Kung natatandaan mo yan, Noche, baka nakalimutan mo na yan. Nakalimutan ko na yung Parmalis Camp. Natatandaan mo yan. Kasi parang nagtataka rin ako, Noche, itong si Rose Nonolina. Hanggang ngayon nakakalaya pa. Mas nauna pa yung kaso ng Parmalee noon kesa kay, kay Alice Cuo. Si Alice Cuo, na-convict na. Sa human trafficking. Itong si Rose Nonolina. Hindi na sa lang siya si dating Congressman Saltic sa Parmalis Camp. Tapos din yan, kaya sabi, hindi ito ang first time ni Congressman Saldico. Sabi ka lang tatanong, bakit ang bilis-bilis kay Alice Cuo? Nakatala yung pina Rose Rolly. Saka isama mo na yung asawa, si Alan Lin. Talaga? Ang bagal, mas mabagal pa sa pag-usap ng susok. Ay, tsaka ano, nakakatakbo pa nga yan eh. Ako yung nakakatakbo. Nakakatakbo ng politika. Oo. Kahit na may kaso. Oo. Talaga. Hindi na tuloy makaimik sa logica. Continue for 1 kilometer, then make a Hindi slight yata right onto natatanda yung Mindanao Parmalis Avenue. Camp, Noche. Baka nakalimutan na niya yung COVID. Oo. November, bilyong-bilyong piso ang itinakbo sa mga kontrata ng Parmalee nitong si Rose Nonolin tsaka itong si Alan, yung asawa. COVID-19 Oo. pandemic. Oo. Talaga naman, talaga Noche, ha? Nakakalimutan mo na yung Parmalis Camp, ha? Ha? Nakakarating pa ba doon? Na naman na, quarantine din mo dati. Ayun, ay papaalala ko lang sa'yo kasi Noche, yung si Rose Nonolin, yan yung may hawak doon sa Parmalee Biological. Yung asawa naman niya, yan yung financial manager ng Parmalee Pharmaceutical. Ay mabibigat yung mga kaso dyan sa mga issue ng oo. May pinapagod ba? May issue? Ito ba yung si ano? Ito ba yung si Rose ba to? O yung Parmalee Executive. asawa? Si Alan Lin. Parang Chinese name. Oo, yung isang tao daw yan eh. Talaga. Oo. Tapos si Nonolin, yung presidente ng Shonway Technology, na nakagpapatakbo din pala ito ng Pogo In noon. 400 meters, make a slight right onto Mindanao Avenue. Oo. Talaga, Noche ka. Mas nakakalimutan mo na yung Parmalis Camp. 22 operations sa Clark Freeport. Ha? In 300 Kaya meters, dapat make a siguro slight right onto pabilisin Mindanao din Avenue. pag-usad ng kaso ni Rose Nonolina. Lalo na, may kinalaman din pala ito sa Pogo. Oo, kaya Oo. alam mo na naungkat yung kanyang mga kaso, mga usapin ngayon kasi didiin din siya doon na parang mayroon ding controversy ang kinakarap siya no, si In 100 meters, Secretary make a Pedro. slight right. Totoo ka dyan. Parang inupakan siya ng isang senador, si Senador sino ba yun? Si Alan Peter Cayetano, di ba? Talaga naman. Oo, ang daming mga pagkakatulad dito si Rose Nonolin. Mayaman, may luxury car, may kumpanya, na nangungontrata. Oo. Tumakbo. Hindi pa In katulad 300 dito meters, si keep left and move onto Mindanao Avenue. Parang kombinasyon na kombinasyon ng Alice ko sa mga Diskaya, ha? contractor na, Pogo operator pa. Talaga naman. Ayun. Oo.
masasabi ko dyan. Ano masasabi mo, Ninong Noche? In case you missed it. Ano, sige tuloy mo yan. Ano? In case you ICYMI. Ano mangyayari in case you miss it? Di ba si Cassandra Ong Si na nakalabas na hindi natin namamalayan. At least baka naririnig tayo, ma-remind ang pamahalaan. Teka lang, sir, mga sir, hindi pa po natin natatapos yung kaso, hindi pa po nahuhuli yung mga salary dito sa sa Parmali. Bigla na lang na nahihigit ka. Yan na, talaga. Para naman mawala na yung mga agam-agam ng taong bayan sa lakupan ng katarungan. Dapat maibigay na kagad ang katarungan Dapat lahat yan. sa ating lahat. dapat mabilis eh. Dapat mabilis yung agad yung kaso kasi ng taon pa matagal bago magkaroon ng promulgation, di ba? Ang nangyayari kasi, ningas pugon ng pamahalaan. Yan na, naman noon. Yan, sana naman Justice delayed. sana wala namang kasihan yung mga agam-agam at mga hinala na baka raw may mga nasa likod na namang nagmamagic. Yeah. Ayun yung usap ng kaso ni Rose Rodita. Baka naman sa susunod na eleksyon, lumabas ulit siya. Sige, Ninong Noche, maraming salamat sa iyo ha. Ihanda mo na yung mahaba mong listahan. Ninong! Maraming salamat at happy weekend sa inyong manalo. Makabantayan mo si Kuho ha. Oo. Tatalkado niya. Sige na lang. Salamat, Noche Gagat. Samantala naman sa ating pong mga balita, abay, ito naman ang badyo sa mga mahilig kumain ng lechon. Nataas mula 500 hanggang 1,500 pesos. Ang presyo daw po ng lechon baboy sa Laloma, Quezon City, ang itinuturing na lechon capital of the Philippines. Ayon po sa mga lechonero, ipinagbabawat na ngayon ng city government daw po ang pagkate ng baboy. Kung walang upgraded na slaughterhouse ang isang lechonan. Ayon po kay Ginoong Ramon Ferreros, may-ari na isang lechonan. Ito'y kasunod nga po naglatitipad ng bagong talunturan na nasa ilalim po ng special use permit. Bukod sa minimum na 600 pesos kada baboy na kailangang dalhin sa NMIS Dito tayo pinapadaan. slaughterhouse, abay dumami rin daw po ang dagdag na gastusin ng Kaliwa mga tayo. lechoneros. Para naman sa mga magre-regalo, Ninong. Ninong Noche. Pinag-iingat mo ng Kuwait Coalition Ang gusto niyo po? Dito na o? ngayong holiday season. Ayon po sa kanila, may Sige, mga dyan na. laruan na nakalusot pa rin sa Kung merkado. didiretso pa tayo, mahaba pa. Oo, mahaba yan. Kung magko-communal pa, layo pa yan. Ano yan? 5 to 8 kilometers ang dagdag. Dahil dito ay nananawagan po Kumpara ang dito. komisyon sa otoridad at sa mga manufacturer at tiyaking pasok sa safety standards sa mga ibinebentang mga laruan. Abay, ingat tayo ha. Ako, gusto nyo magregalo sa inyo mga inanak, pero delikado naman, huwag na lang. Mas may Ito lang. 60 meters. Okay, hindi naman na siguro matraffic. Walang bibili. Ang nakulang dyan kasi minsan matraffic dyan. Maliit kasi yung kalsada, no? Sa uyo. Oo, sa Uyo. Ay naku, dyan nga kami dumaan kanina eh. Oo, pagka rush hour talaga, traffic dyan. Talaga sa mga motorista. Pilit lang yung daanan niya. Ayun Kaya po, nga po. DOE Oil Industry Management Ngayon naman Bureau siguro, hindi Assistant naman Director alas Adela 10 na. Romero, posible po na hanggang 3 piso ang bawas sa kada litro po ng Ito kasi yung pinaka-shortcut kasi. at kerosene. Kaso, Shortcut nila yung shortcut nila haba. Posible naman po na hindi Pero kung bababa. ano, pag gagaling natin doon sa pinuntahan mo sa akin, kumaliwa tayo, padiretso na tayo doon pa monumento. Sabi po ni Romero, Pakasya kabilang sa mga tayo. nakaapekto ay ang posibleng ceasefire. Tapos, monumento, tapos? Monumento, diretso na papuntang SM mo. Hindi, yun nga po yung sinasabi ko, mas paikot po yun, mas malayo.
₱3 Kapag ka nagmumonumento at paikot pa ng SM North, mas malayo po. Ito na yung shortcut talaga. Kung Malabon po. Ito talaga shortcut, Mindanao. Oo, kanina papunta ako dun. Pero sa Keratin ba, kasama ba sa Tapias Pre? Malayo po, malayo ang ikot nun. 10 kilometro po ang dagdag nun. Ang hindi lang Pagka kasama, mag-north pa. ang hindi lang kasama, ang Keratin. Hindi lang yata. Sa Quezon Avenue. Pero kapag kabababa, kasama din ang lahat. Nakasanayan ko yung kala ko yun na madali. Hindi. Kaya lalaki ng siningil sa akin kanina. Sa balita mula sa Hong Kong, Hindi na sunod yung 820. sa malagim na sunog sa Hong Kong apartment. Hindi pa ang idadagdag lang naman dyan yung 79 na ano, yung toll fee. Oo. Yun lang naman. Lamang naitalang nasugatan sa naturang May resibo naman po kayo pagka ano, tignan niyo po. Wala si Miguel. Hindi po. Sino pong nag-book sa kayo? Ang nag-book sa akin yung anak ko. Ayun, makikita niyo po. May resibo po. I-email yun. Automatic po yan. Naka-email po yung resibo. Sa mga residenteng nawawala. Nagbabala si Tang na posibleng pang tumaas ang bilang ng mga namatay dahil po hindi pa makita kung nasaan ang 200. Ang nag-i-email po yan si Grab mismo. Kung sino po yung nag-book yun, doon po yung email po. At ang investigasyon ay posibleng tumagal pa ng 3 hanggang 4 na linggo. Sa atin namang TNT Sports, 11 sports sa SEA Games, inilipat ang venue dahil daw po sa malawakang pagbaha sa Thailand. Sumasakit-sakit ang ano ko, likod ko. Kinailangan ilipat sa panglokasyon ng lahat na ng sports sa ilalim Ito rin ang hirap pagka medyo naranasan mga pagbaha sa bansa. umano na rin, nagkakaedad na rin. Bata ka pa, yung taon ka na ba? Eh, bata pa, wala pa akong 50, 46 pa lang. Oo, bata ka pa. Oo. Judo, karate at wrestling. Ayon sa host country, So, marami na rin nararamdaman niya. Hindi pare-pareho kahit bata at matanda. Oo. Depende yata yan sa ano kasi, yung pagkasadsad ng trabaho mula pagkabata. Ah, oo. Eh, sa akin kasi, simula Ikaw pagkabata bata ka po. pa lang, bata ka na. Ganun. Batak na batak po talaga. Simula pagkabata, Sa probinsya mo. Pangasinan po, magsasaka po kami. Ah, kaya. O di matatag pa dapat ang katawan mo. Oo, matatag sana kung dire-diretso. Kaso kung na-stop ka, wala na. Pero ayon sa ano, mga eksperto din, hati din ang opinion nila dyan eh. Sa ayon sa mga eksperto din, kapag kayong batak na batak ka mo simula ng pagkabata, mas madali kang manghina pagtanda, sabi. Ah, sabi? Oo. Hindi ba sabi pag gaganon eh, Hindi ka daw. basta-basta manghihina agad? Hindi daw kasi kumbaga napuputput ang mga buto-buto, yung mga joints, so napuputput. Sabi naman ng iba, mas ano daw, mas malakas nga daw. Yun nga alam ko. Oo. Pero may basis din kasi yung pinanggagalingan na mas manghina kasi nga pinagko-compare nila yung babae sa lalaki. Ah, Eh ang lalaki mas batak talaga kasi sa trabaho yan. Oh, kaya mas mabilis manghina ang lalaki kaysa sa babae. Oh. kasi alam ko, pag ganyan batak ang katawan ng lalaki sa farmers, pag nag-iedad niya, malakas-lakas pa rin. Malakas po. Kaso nga lang yung halimbawa yung mga dugtungan, mga joints. Yan ang Ayun ang humihina. unang bumibigay daw po. Sabi ko, ganun. Oo. Kasi hindi ganun. Sa mga joints, lahat dito sa likod, maraming joints to, sa spine, di ba? So, yan daw po. Para sa TNT Showbiz, ito si Jasa Cruzat nagmula Hindi parang babae din, ganun din. mula sa Pilipinas. Oo. Una sa Pare-pareho ba? Pero kung kumpara sa trabaho na talaga, mas mabigat talaga yung trabaho ng lalaki kumpara sa babae. Iba kasi ang lakas ng lalaki sa babae. Oo. Lalo na sa amin, magsasaka, construction worker din ako. Malimot dita Baguio City, si Jam, maging si Christina Nispero. Tapos sa sports din.
apelido. Mataka rin. Oo. Letrodo, magandang gabi sa'yo. Kaya nga Ay, asa binabati ko ni dyan. Melvin Letrodo, si Josa Malakas pa Cruzat. rin ang mga buto mo. Mura. Hindi na tayo. Sa buto siguro, oo. Medyo malakas pa kaso. May mga nakakaramdam na po ako nung minsan hindi na ako makalakad eh. Yung ano tawag doon? Rayuma ba tawag doon? Ayun na, nagkarayuma ka kaagad. Oh, meron po. Meron nga. Pag nasubrahan ko na ng buto-buto ng baka, gano'n. Lamang loob. Ay, kumakain ka ba naman gano'n? Ako, ay sarap ay. Ay, taste ka. Munggo, yan, pag nagsama-sama na yan. Munggo. Dahil kahit sa ospital sa PGH, ni Nano Munggo, okay lang. Pagka nagsasama-sama na yung mga yan. Di, ang munggo, actually, gamot nga yan eh. Oo. Wag lang ano, wag lang din nasa ng sobra. Yung laman loob, tsaka yung... Lamang loob talaga. Yan, Oo. Buto-buto, lamang loob. Ay, ang sarap niya. Sarap talaga niya eh. Magtiis ka na lang sakit. Oo nga, saray yung maka dyan. Oo. Mag-cooking show siya. Bawas na rin. Pagka ano eh, tatakbo mga 3 araw, gano'n, na talagang magsasuffer ako ng sakit. Eh, Tatakbo mo. ayun, pero yung 1 araw talagang wala, tuto pahinga yun. Hindi ko talaga kaya. Pero talaga, kung hindi ko talaga inuman ng gamot, wala na. Hindi ko na talaga kayanin. Ano yung ininom mong gamot? Yung, ano na yun? Alam ko dyan, diplopinac. Una yung diclofenac, meron yung isa, yung pang pain reliever, ano na yung isa? Diplopinac, tapos yung Yung isa. isa. Teka. Oh. Pero ang diplopinac, hanggang 5 ka lang dyan. Hindi mo pwedeng magtagal lang inom dyan. Kasi Actually, yan, hanggang 3 days lang talaga ako doon sa oo, diclofenac tama. po. Oo. At na unang inom Kasi nawala. kaya sabi kong hanggang 3 days lang, naobserbahan ko pag umiinom ako, sumasakit yan ko eh. So ibig sabihin talaga, malakas tong gamot na to, sabi ko nga. Bagay, alam mo, kahit anong gamot, basta kailangan bago ka uminom, kumain ka muna. Oo, pinaka-importante. Oo. Diplopinac ano pa yung isa? Kasi mga kapatid ko ganyan eh, ako rin nagsabi. Rofenac D din, gamit ko din yun, Rofenac D. Kasi inaano naman ng doktor yan, kaya lang may limit. Hanggang 5 lang. Pero yung mga kapatid ko, 2 inom lang, wala na, kaya hindi na sila uminom. Uminom lang naman pagka masakit. Kaya yung mga... Nakalimutan ko yung isang katerno yun. Koksi, parang may koksig, parang gano'n, ano yun. Pain reliever, malakas na pain reliever yun eh. Alam mo, malalakas yun. Oo, malakas nga yun, kaya nakakatakot talagang Oo, bumutasan uminom? ang buto ka mo dyan. Kaso nga lang siyempre, kung kinakailangan kasi, sakit talaga eh. Pag hindi naman, wala talaga. Eh kasi kung patuloy ka pang umiinom ng kumakain ng bawal, tayo sasakit dyan. Oo nga. Pero kung hindi tiisim na huwag kang kumain, bawasan yan. Oo. Ano naman, sa ngayon eh, paminsan-minsan na lang yung baka talaga. Oo, ba't bata ka pa? Bata ka pa, 46 ka lang. Bagay, alam mo, wala na sa edad ngayon yan. Wala po sa edad kasi actually, kahit nung 35, 36 pa lang ako, nakakaano-anas na po ako ng Eh baka ganyan. dati ka nang kumakain ng mga laman loob tsaka ano? Ay, syempre, magsimula pagkabata po. Paborito ko talaga ang pinapaitan eh. Kaya pala eh. Paborito ko na, lalo na nung nasa Saudi ako, syempre murang doon, baka doon, mga lamang loob, hinihingi lang namin yan. Masarap talaga yan. Mga bupes, halos hingin lang na po namin yan. Ako, sasarap. Naku, magbawas-bawas ka na. Kaya yan talagang nag-trigger sa akin. Doon talaga nung nasa Saudi ako. Oo. Talagang grabe yung kain ko doon ng mga baka. Oh yan, hinaanin Oh. mo lang. Grabe ka naman pala. Dami. Kakain ka na ng gulay na lang. Opo. Bawas-bawas agad bata-bata ka pa. Ikaw rin talaga pahirapan yan. Baka di ka na makalakad sa sakit niya. Dami mo na palang kinaya, Saudi ka pa. Opo. Bawas na. Hanggat bata ka pa. Pag tumuntong ka ng 50 mahigit at kain ka pa rin ng kain, bahala ka. Pangako ko naman yan sa sarili ko. Pagtungtong ko ng 50, tikim na lang siguro yung Oo, pa kung gusto baka. mong Tikim lang. tumatag pa yung katawan mo. Oras ng Oo. panalangin. Manalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon
Magkarni man yung manok, kaya pwede. Oo. Sa mga katuruan ng Pero yung baka, Baka tama mahirap na, yan. nagsawa ka lang dyan. Oo. salita ng Diyos mula sa unang Kasi sabi nila kada laman niya, yung daw taba niya nasa loob. Totoo Sa po. inyo, O Yahweh, ang kadakilaan. Masarap kasi ano. Sa bagay, mas bagay ako rin gusto ko talaga malasa, pero Sapagkat hindi inyo nga ang nabuti na lahat yung ng palengke sa amin, tuwing linggo lang may tinda niya, kaya kung minsan Sa wala inyo akong ang lang bumili. kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang Yung nga may mga karangalan. sakit sa puso, At kayo ano, ang binabawal naghahari ng sa doktor lahat. yung bakal. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan. At kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin. Ikaw lamang, O Diyos, ang taming pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay nito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong pinagkakaloob sa mga nagpapahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinatutos, na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay Kaya makapag-ipon yung mga ng politikong kayamanan sa langit bilyon-bilyon, na hindi mawawala at matamo nila ang Isipin mo, tunay na buhay. ganun, hindi mo pala, hindi mo, totoo hindi mahirap ang Pilipino. Ang dami lang kasi ng ano, Bilyon, daming nananakaw. isipin mo mali-maliit ang ninanakaw ng Oo. mga yan. Although biblical din naman talaga yan na talagang makakarinig talaga tayo yan. Lindol, digmaan, mga takbuto, mga ganun. Biblical naman talaga yan eh. Nabasa talaga yan, na mangyayari talaga yan before yung kanyang pagdating. Oo. So ibig sabihin yan, kapag ka nakarinig ka ng mga ganyan, ay malapit na siya. Malapit nang dumating ang Panginoon. Yun naman ang sabi niya talaga na tinitiyak. Oo, totoo yun. So ibig lang sabihin yan, malapit na talaga ang Panginoon. Hindi naman niya gulunawin ang mundo. Continue on Public Avenue for 1 kilometer. Ito yata yung dating ABS-CBN. Ano yun? Ito po. Oo, nabili na daw yun eh. Ano nabili na? Nabili na kaya siguro maaaring pagluhin na. Yes, Hindi na kayang bayaran yung utang. Pilipinas, malapit na po ang Pasko. Isang tumbling na lang, December na. Isang tumbling ba o dalawang tumbling na lang? Ako po muna si Gorgie Rula. Nakatulog ba si Tita Marley? At kasama rin natin sa kabilang Kwento nila ay magiging pinakamalaking talikalan. ayuda sa naturang lungsod. Mali namang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na iligal at krimen na inciting to sedition ang panawagan para sa government reset at withdrawal of support sa gobyerno dahil nangangahulugan na mayroong gustong mag-take over. Kapag anya may nananawagan ng ganito sa anti-corruption rally sa linggo, pwedeng kasuhan at hulihin. Sa kasagsagan ng issue, ukol Ayan na nga, malakihan na naman yan. project Sana may mangyari na. Pinagmudyo kumano sa militar para bawiin ang suporta sa Pangulo at pangunahan ng reset o pagpapalit ng namumuno sa bansa. Ngayon nga ang
Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, sa kanyang pagdepensa sa panukalang budget ng Department of Labor and Employment o DOLE para sa Sa linggo 2026. na, no? Linggo nga ba? Opo, sa linggo na. Sa linggo? Oo, Senator sa Rita linggo na po. Ontiveros kung anong ginagawa ng DOLE. Sa pamamagitan ni Gatchalian, sinabi ng Department of Labor and Employment na nagbibigay ito ng temporary employment assistance. Nakipag-ugnayan din sa construction industry at mayroon itong reskilling at upskilling program. Karamihan naman daw Pwede ng naman construction siguro. workers ay Pwede. regular at Nandito naman contractual employees. Bago ito, sinabi ni Senator Joel Villanueva sa budget deliberations na umakyat sa 5.3% ang unemployment rate hanggang nitong July 2025 na pinakamataas mula noong pandemya, habang umakyat umano sa 14.8% ang underemployment. Ito ang Super Balita sa Gabi. Sa ibang balita ay binasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa hinihiling na interim release o pansamantalang paglaya. Inanunsyo iyan ng ICC sa kanilang open court bago mag-alas 6 ngayong gabi oras sa Pilipinas. Inulat ng Appeals Chamber, bigong depensa na ipakitang nagkamali ang pre-trial chamber sa kanilang mga assessment. Mayroon pa rin umanong flight risk ang dating Pangulo at mayroong malawak na mga taga-suporta. Hindi pisikal o virtual lamang ang pagdalo ng dating Pangulong Duterte sa pagbasa ng desisyon sa kanyang interim release appeal. Ito ay matapos na pumirma ng waiver ang dating Pangulo at siya ay kinatawan na lamang ng abogadong si Nicholas Kaufman. Dahil sa desisyon ng Appeals Chamber, mananatili pa rin sa kanyang kulungan sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo habang dinidinig ang kanyang kasong Crimes Against Humanity of Murder. Matatandaan noong September 26, ibinasura ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng kampo ng dating Pangulo na palayain muna siya habang dinidinig ang kanyang kaso. Katwiran noon ng Pre-Trial Chamber, kailangang masigurong makadadalo sa mga pagdinig ang dating Pangulo. Umapela naman ang kampo ni Duterte at iginiit na walang kakayahang tumakas o bumalik sa politika ang dating Pangulo. Ang hiling lamang ni Mahina Duterte na si Duterte. Ay, matanda na eh. pagdinig Tanda na, ng tsaka kanyang kaso nagkasakit habang eh. siya ay nasa lugar na nararapat para sa kanyang kalusugan. Tinanggap umano ng pamilya Duterte ang desisyon ng International Criminal Court o ICC ng may payapang kalooban o peaceful heart. Kasunod dito ng pagbasura ng Appeals Chamber ang ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakapaloob ito sa mensaheng binasa ni Attorney Yvette Contacto, PDP Laban Legal Affairs Committee Chairperson. Ayon sa pamilya Duterte, patuloy silang makikipagtulungan sa defense team at patuloy na susuportahan si dating Pangulong Duterte. Nagpasalamat ang pamilya Duterte sa lahat ng taga-suporta at sa iba pang tumulong na manalangin para sa dating Pangulo. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna, pansamantala. So this is Jam, the Filipino channel pa rin po ang inyo pong lingkod. Paalam po.
Ay, ayun, umihi lang ako. Paalam po at gagawin na po natin ang ibang video itong sa susunod na mission natin.